Okay, magandang umaga po muli sa inyong lahat. So, i-recap po natin yung ating sermon last week. No, last week po, natutunan natin na dapat din tayong mag-submit and sumunod sa ating governing authorities. No? Sapagkat sila ay tinatag din ng Diyos. Lahat po ng governing authorities, ang Diyos po ang nagtatalaga niya. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, dapat mas mag-submit tayo at sumunod sa ating Diyos na buhay. Kung sa government nagsasubmit tayo, dapat mas lalong tayo mag-submit sa ating Diyos. No? At kung magkaroon man ng conflict, ang iniuutos ng government sa iniuutos ng Diyos, dapat masundin natin yung inuutos ng Diyos kaysa sa inuutos ng government. No? Kapag nagkaroon ng conflict, masusundin natin siyempre ang Diyos, hindi ang tao. No? Kapag masinunod natin ang tao kaysa sa Diyos, that is a form of idolatry. Okay, so tuloy po natin yung ating series, no? Nasa Mark chapter 12, verse 18 to 27 na po tayo. And ang title po ng ating sermon today is The God for the Living. So tingnan natin ano bang sabi ng Mark chapter 12, verse 18. Ang sabi, then some Sadducees who say that there is no resurrection came to Jesus and began questioning him, saying, so still nasa Tuesday pa rin tayo, no? Holy Week na tinatawag natin, no? Nasa Tuesday pa rin tayo. So yung Tuesday and Wednesday, napakahaba nito sa scripture, no? Kasi marami pong naganap sa mga araw na yan. So, last week, ang ating pong pinag-usapan ay tungkol yung nagpadala yung mga Pharisees na kanilang mga spy kay Jesus para tanungin kung dapat ba silang magbayad ng tax kay Caesar. So, today, mga Sadduceo naman, no, ang pumunta kay Jesus. No, yung mga Sadduceo, sila yung mga members din ng Sanhedrin. O isa sila sa mga, isang grupo sila ng mga religious leaders din. No? Yung Sanhedrin, yun po yung Supreme Court. No? Katumbas no, sa panahon natin ngayon, sila po yung Supreme Court ng mga time na to, no? So makikita natin last time mga Herodians, mga Pariseo, no? At ngayon mga religious leaders, at ngayon mga Sadduceo naman, no? Hindi talaga nila tatantaran si Jesus hanggat hindi siya nasisilo, no? So yung mga Sadducees, sila yung considered na holy upper class sa society nila, no? Less popular sila kaysa sa mga Pharisees, sa mga Pariseo, at konti lang sila in numbers. Konti lang sila. Hindi sila naniniwala sa mga pinaniniwalaan ng mga Pariseo. No? Kumbaga, magkaiba sila ng doktrina ng mga Pariseo, no? Hindi nila pinaniniwalaan yung resurrection, yung future judgment, angels, and spirits. Hindi nila pinaniniwalaan yun. Pero yung mga Pharisees, naniniwala sila doon. So, conservative yung view nila sa scripture. Yung Torah lang, no? O yung 5 first books, o yung books of law, ang kanilang scriptural authority o yung kanilang pinaniniwalaan.
nire-reject nila yung traditions and oral laws. Alam naman natin, no, na maliban dun sa 613 na law na ibinigay ng Diyos kay Moses, ang mga Pariseo dinagdagan nila, no, ng putakot-takot na oral laws and traditions yung kautusan. No, itong mga Saduseo, hindi sila naniniwala sa oral laws. No? Oral law, isipin yung law na sinasabi, no, na kung mabasa natin sa scripture yun, kadalasan ang sabi, ayon sa sinasabi. Kapag written law, nasusulat. No? So, yung pagkakaiba, no? So, yan yung mga Saduseo. No? Part pa rin sila ng Sanhedrin o ng mga religious leaders. No? Verse 19. So, nagtanong sila, meron silang gustong itanong kay Jesus. No? Sabi, teacher, sabi sa verse 19, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves behind a wife and leaves no child, his brother should marry the wife and raise up a seed for his brother. No? So, sinimula nila yung tanong nila sa isang senaryo. Ang involving marriage. No? Ang tawag po dito, kapag yung tungkol sa kasal na pinag-uusapan, ito po yung makikita sa Deuteronomy chapter 25, verses 5 to 10. No? Ang tawag dito, levirate law. No? Levirate law. So, ang law na ito, no, kapag kayong halimbawa, yung pinakapanganay na anak ng isang pamilya, no, nag-asawa, tapos namatay siya ng walang anak, yung asawa niya dapat maging asawa nung susunod sa kanya. So, nasa law yun. Siya dapat kailangan pakasalan siya o maging asawa siya ng susunod na kapatid nung lalaking asawa niyang namatay. No? Ang purpose po nun is para ma-preserve yung lahi nung kapatid niya, nung kuya niya. No? At para magkaroon ng support yung babae, yung asawang babae. No? Kapag hindi po sumunod yung kapatid, kung babasahin yung Deuteronomy chapter 25, verse 5 to 10, kapag hindi sumunod yung kapatid na yung sumunod, hindi niya pinakasalan yung asawa ng kuya niya, magkakaroon po siya ng, kumbaga matatakal siya, no, sa kanilang lipunan na hindi siya sumunod sa law. Pero ito po yung written law. No? Hindi po ito oral law. Ito po yung written law at ikinag-uutos ito ng Diyos. Ito para sa kapakanan ng babae. No? At para yung lahi ng lalaki ay magpatuloy. No, kasi yung magiging road, no, pinakasalan na ng pangalawang yung sumunod na kapatid, yung asawa ng kuya niya, no, namatay yung kuya niya, pinakasalan niya yung asawa ng kuya niya. Pag nagkaanak sila, yung panganay na anak, mapupunta yun, yung pangalan nun, mapupunta doon sa pangalan ng kuya niya. No, kasi noon yung mga pangalan nila, ang pangalan nilang bawa, James, the son of Zebedee, John, the son of Zebedee. Mga ganon, no? Yung pinaka-apelido nila, yung pangalan ng tatay nila. No? So, yung unang pangalan na anak, magiging pangalan nung namatay niyang kuya. So, dapat ganon, no? Yun yung law. So, yun yung binabanggit dito ng mga Saduseo, no? Sadducees. No? So, merong istorya, no? May nangyari, no? Ito, susunod sa 20. So, there were 7 brothers. Dito yung sila magkakapatid. And the first married a wife and died leaving no seed. So, yung panganay, nag-asawa,
namatay yung panganay nang hindi nagkakaanak. So, ayon sa law, dapat pakasalan siya na susunod. Verse 21. No? And the second one married her. So, pinakasalan siya ng pangalawa. And died, leaving behind no seed. And the third, likewise, no, namatay yung pangalawang kapatid nang hindi rin nagkakaanak. No, ganun din yung nangyari sa pangatlo. So, automatic, yung pangatlo, siya naman yung magpapakasal dun sa babae, sa iniwan, no, sa balo. So, ganun din nangyari. Sa madaling salita, and so all, 7 left no seed. No? Itong nakakatakot itong babae na ito, no? Lahat ng napapangasawa, namamatay. Sabi, and so all 7 left no seed. No? Isipin mo, 7 yung magkakapatid, napangasawa lahat ng babae, namatay lahat, nang walang anak. No? And last of all, the woman died also, namatay na rin yung babae. No, por patay, no? So, ang nangyari, nangamatay lahat yung asawa lalaki hanggang sa mamatay na rin yung babae. Ibig sabihin, wala na siyang pwedeng mapag-asawa at namatay na yung 7 magkakapatid no? Hanggang sa mamatay na rin yung babae. So, yun yung senaryo. And then, ito yung tunay na tanong. No? Sabi ng mga Sadduceo, in the resurrection, when they rise again, whose wife will she be? For all 7 had married her. Bakit tinatanong nila sa second life? Kaninong magiging asawa yun siya? Dahil yung 7 magkakapatid, ang pangasawa niya lahat. Kaninong asawa ngayon siya? No? So, natandaan natin, itong mga Sadduceo, yung mga nagtatanong, hindi sila naniniwala sa resurrection. No? Pero, tinatanong nila sa resurrection, kanino magiging asawa yung babae. So, ibig sabihin, nonsense yung tanong nila, no? Kasi, hindi naman nga sila naniniwala. Kasi ang purpose nila, kaya tinatanong nila yan, para i-discredit yung resurrection. Kasi hindi sila naniniwala ron. Para gawin nilang katawa-tawa yung resurrection. Isa yung example na yan, itong magkakapatid, patay lahat. No? Masyadong grabe na example na binigay nila. Kasi alam nitong mga, dahil yung first 5 books, o yung Torah lang ang kanilang scriptural authority, alam nila na wala doon, hindi binanggit sa Torah yung tungkol sa resurrection. No? Alam din nila na hindi i-contest ni Jesus yung validity o yung iuutos sa Levirate law. Kaya pati niya rin itong mga, siyempre matatalino rin itong mga Sadduceo na to, no? Parang mga aral din yung mga yan sila, aral din. Verse 24, Jesus said to them, is this not the reason you are mistaken? That you do not understand the scriptures nor the power of God. Ito na. Bubombahin na sila ni Jesus. No? Dahil ipinapalagay nila, itong mga Sadduceo na ito, na yung buhay, na ang buhay na ito, at yung susunod na buhay, iisa lang. No? Yan ang palagay ng mga Sadduceo na yung next life, pagpapatuloy lang ng buhay na ito. No? At kung ganun nga, kung totoo yung kanilang palagay, magkakaroon ng maraming problema. No? Lalo na concerning marriage. No? Kung tuloy-tuloy lang yung buhay, magkakaproblema talaga. Ganun din sa darating na kingdom. No, kung tama yung sinasabi nitong mga Sadduceo na to, magkakaroon talaga ng problema, maging sa kingdom. Dahil nga mali ang kanilang pagkaunawa sa scripture, yung palagay nila, mali.
No? Paano yung palagay nila? Ito ay isang example na bunga ng poor theology. No? Poor theology. Hindi nila nakikita yung consistency at supremacy ng salita ng Diyos. No? Naalala ko tuloy minsan, no? One time na meron akong kaibigang pastor, kukwentuhan kami. And then, sinabi niya sa akin, alam mo, sa totoo lang, hindi naman mahalaga yung theology. No? Kasi yung mga members mo, hindi naman kailangan ng theology niya. Nasyak ako, no? Pastor yung nagsasalita. Hindi kailangan ng theology. Kaya nga tayo nag-Bible study, kailangan natin ng theology. Kailangan natin, kasi without theology, paano mo malaman kung ano ang iniuutos ng Diyos? Paano mo malaman kung ano ang kalooban ng Diyos? Lahat yung galing sa theology. No? Kaya ito yung isang example ng poor theology. No? Kailangan natin ang theology kasi kapag hindi natin alam or poor tayo sa theology, nagkakaroon ng distortion or confusion yung scripture. Kasi hindi natin alam, no? Hindi natin nauunawaan, nagkakaroon ng distortion. No? Pag meron ka nabinig na yung wasto o tamang katuruan, hindi mo matanggap. Kasi nga poor yung theology mo. No, kailangan dito sa ating church, nag-Bible study tayo. Kailangan mag-grow yung ating theological knowledge, no? Kasi yung scripture, pwedeng balukutin ito eh. No, si Satan, ganun ang ginagawa niya, no? Alala niyo ba yung temptation niya kay Jesus? Di ba binabaluktot niya, ginagamitan niya si Jesus ng scripture, tapos binabaluktot niya. No? Ganun din ang tao, no? Kaya niyang gawin yun. Napakadelikado, no? Kasi ang tao binabaluktot yung scripture para umayon sa gusto niya o sa point niya. No? Nawawala yung context. No? Kapag hindi alam o kapag poor ang theology, napakadelikado nun. No? Hindi natin pwedeng baluktutin yung salita ng Diyos para umayon sa gusto natin erase na point, no? Ang tawag doon ay si Jesus, no? Ay si Jesus ang tawag doon. Very popular po ito ngayon sa mundo ng mga evangelical church, no? At hindi po natin yun ginagawa dito sa church na to, no? Hindi po natin ginagawa yun. Hindi po tayo nag-aay si Jesus dito. Ang ginagawa po natin dito, exegesis, no? Para po maiwasan natin yung misinterpretation. No? Exegesis po tayo doon. Sabihin, yung pag-aaral po natin ng scripture ayon sa context. Hindi po tayo nag-aaral ng scripture na pipilitin natin ilagay doon sa verse na yon kung ano yung gusto nating maging meaning nun. Yun ang eisegesis, no? Kukuha ka ng isang verse, tapos kung ano yung gusto mong maging meaning ng verse na yun, yun ang palalabasin mo ron. Ipipilit mo yung gusto mong maging meaning ng verse na yun. Hindi po natin ginagawa dito. Exegesis po tayo dito. Kaya kung titignan nyo yung ating mga sermon, hindi lang isang verse, hindi po tayo dumadampot na kung anong verse at isinasama natin sa isang topic, no? Tayo po tinitingnan natin yung, iniisa-isa natin yung verse, tinitingnan natin yung context. Bakit sinabi yun? Bakit gano'n? Bakit gano'n? So, para hindi po tayo ma-out of context at ma-misinterpret natin yung salita ng Diyos, no? Napakadelikado po nun. Kaya nga sabi ni Jesus, no? Is this not the reason you are mistaken? No? Nagkamali sila. Yung word na mistaken, original Greek language na ginamit, planao.
Meaning to be led astray in error. No? Naliligaw sila. No? Ganun ang problema eh. Kapag ICGC ang ginagamit sa pag-aaral ng Scripture, maliligaw ka talaga. No, kasi pag tinignan mo, no, yung isang verse, naalala ko pa, meron pa isang pastor nagsabi sa isang verse daw, stand alone. Sabi ko, paano mag-stand alone na isang verse pa? Paano mo, kailangan mo kunin ang context niya. No, yung konteksto. Para maunawaan natin yung toong sinasabi. No? Yun ang purpose po natin. Kaya yung deception, yung ginagawa ni Satan sa atin na deception, ang ugat niyan, lack of submission sa salita ng Diyos. No? Yung, ang tao, ang isang mananampalataya, kapag kulang sa kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, napakadaling dayain ni Satan yan. Vulnerable. Kasi kulang ka sa kaalaman ng salita ng Diyos. No? Kapag meron ka na dinig na basa, porque babanggitin lang yung word of God, paniniwalaan mo kagad yan. No? Kasi nga kulang ka sa kaalaman. Hindi mo alam, misleading pala yun. Ililigaw ka pala nung sinasabi niya. No? Ginamitan lang ng word na God, paniwalaan mo naman. Kaya nitong mga Saduceo. No? Minsan, nag-rely tayo sa ating sarili. No? Kung ano yung paniniwalaan natin at kung ano yung hindi. No? Ang resulta, maliligaw tayo, kagaya nitong mga Saduceo. Mistaken, no? Led astray. No, sinasabi ni Jesus sa mga Saduceo na alam nyo yung law, pero hindi nyo nauunawaan. No? Iba yun, no? Yung alam mo yung scripture, saan ay intindihan mo yung scripture? No? Magkaiba yun. Iba yung nagbabasa sa nag-aaral. No? Yung scripture, pag binasa natin, iba sa pinag-aaralan natin. Okay yung magbasa, hindi ko silapin bad yun. Okay yun, no? No, kaya nga, suggestion ko, kung basa gagawin mo, doon ka magbasa sa Old Testament. Marami ko natututunan doon. Yung mga story ng mga tao noon, no? Makikita natin kung paano sila namuhay, nang may pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, kung aral naman, gusto mo malaman ano ba gusto ng Lord talaga gawin natin. Sa New Testament ka naman. Kasi nandun lahat yung mga doktrina na itinuturo na dapat sundin ng church. No? Tandaan nyo, tayo nasa church age na. No? So, hindi tayo mag-grow kung puro basa lang. No? Kailangan natin mag-aral. No, kung minsan na nagbabasa kayo, sino naka-experience no? Hindi nyo naiintindihan yung binabasa. No? Hindi nyo naiintindihan. No, pero kapag nag-aaral ka na, no, mapapractice yung utak mo how to interpret the scripture. Matututo ka eh. So, parang pagkain din yan, no? Yung pagkain, hindi pwede tinitignan mo lang. No, yung salita kasi ng Diyos, spiritual food natin. Yan ang spiritual food natin. Kapag inaral natin yung salita ng Diyos, mag-grow tayo spiritually. So yung pagkain, no, yung physical food, hindi pwedeng titignan mo lang yan. Kailangan kainin mo para magkaroon ng epekto sa katawan mo. So kung tinitignan mo lang yan, una-una, mabubusog ka ba? Hindi ka mabubusog. Yung nutrients niyan, mapapakinabangan mo ba? Hindi mo pakinabangan. Kailangan mong kainin. No, ganun din yung salita ng Diyos, yung scripture. Kung titignan mo lang, kung babasahin mo lang, at hindi mo ito pag-aaralan, hindi ka mag-grow. No? Mababagsot ka.
No? Kaya kung minsan, mga 100 years ng mananampalataya, pero yung mga doktrina, hindi pa nila naiintindihan. No, nakakalungkot kasi puro basa lang, walang aral. No, kailangan natin mag-aral. Kailangan natin mag-join sa Bible study. No? Ang mabigat, no, ang masaklap pa nito, kahit magbasa, hindi ginagawa. No, kahit magbasa. So, ang ibig sabihin, yung utak totally empty. Walang laman talaga. No? Ang laman ng utak, mga bagay sa mundong ito. Punong-puno yung utak ng mga bagay sa mundong ito. Pero pag tungkol sa spiritual o tungkol sa Diyos, empty. No? Kapag yung utak natin puno ng mga bagay sa mundong ito, walang space yung mga bagay tungkol sa Diyos. No, ganun din yung heart. Kapag yung heart mo, ang laman tungkol sa mundong ito, o desire sa mundong ito, wala lang space yung mga desires tungkol sa Diyos, no? Kaya, minsan nakakalungkot, no? Lalo na dito sa ating church. No? Dito sa church natin, available lahat yan. No, available. Yung truth, available dito. Pero hindi natin tinitake advantage, no? No? Pinahayaan na natin, sayang, hindi hatong buhay. Pero, merong katapusan, natandaan natin yan, ha? Baka, kung kailan gusto mo nang i-take advantage yun, wala na, too late. No? Okay, so, alam ba natin na yung New Testament always interprets the Old Testament? No, yung New Testament, ini-interpret niyan yung Old Testament. No? Na yung sinulat sa Hebrew Scriptures, no, yung Old Testament kasi was written in Hebrew, some Aramaic, but almost written in Hebrew, nire-reveal po ulit ng New Testament canon. No, yung New Testament, nire-reveal niya yung Old Testament. No, kaya pag binasa natin yung New Testament, yung mga books sa New Testament, makikita natin na pinatranslate nito, nire-reveal nito, or pinapaluwakan nito yung New Testament, ay yung Old Testament, no? At tandaan natin, no, sa pamamagitan ng Scripture, ipinapaalam ng Diyos na ang buhay na ito ay pasimula lamang at preparation para sa susunod na buhay, which is buhay na walang hanggan. Lagi natin itatalim sa isip natin yan. No? Para yung focus natin sa eternal life. No? Itong buhay na to, preparation lang yan sa susunod na buhay. No? No? Kaya nga sabi ni Jesus, kaya kayo nagkakamali, hindi nyo naiintindihan yung scripture. Dahil hindi nyo naiintindihan yung scripture, hindi nyo alam o naiintindihan yung power ng Diyos. No, wisdom. Wisdom, ang dami nagkakamali tungkol sa wisdom. Akala ng iba, yung wisdom tsaka knowledge, iisa. Mali. No? Mali. Hindi porke matalino ka, full of wisdom ka. Hindi. So, wisdom, yun yung kalooban ng Lord na gina-apply natin sa ating araw-araw na buhay. Sa pagdidesisyon natin, ito ba'y kalooban ng Lord? Yun ang wisdom. Hindi yung, magaling ako sa math. Hindi wisdom yun. Magaling ako sa science. Magaling ako sa kalokohan. Hindi wisdom yun. No? Ang wisdom ay yung alam mo at ina-apply mo kung ano yung kalooban ng Diyos. No? Sabi sa verse 25,
For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. Sinasabi ni Jesus, merong resurrection. No? Pero marriage is not part of it. Hindi parte yung marriage. Ano ibig sabihin yun? Yung marriage sa buhay lang nga ito yan. Kapag sa second life natin, dun sa eternal life, wala nang marriage. No? Wala nang marriage doon. Kaya nga sabi, magiging tulad tayo ng mga angels. No? No? Ano ba ginagawa ng mga angels? Yung existence ng angels is to worship God and make fellowship with Him. Ganun na lang ang gagawin natin sa ating susunod na buhay. No, kung tayo'y maliligtas, kapiling natin ng Diyos, makikipag-fellowship tayo sa Kanya and worshiping Him. No? Yun lang ang gagawin natin doon. Kaya nga ngayon pa lang, dapat matutunan natin yung tamang paraan ng pag-worship. Paano yung tamang paraan ng pag-worship? Ano yung binasa kanina? Dapat, espiritu at katotohanan. No? Hindi yung nangingisay ka. Hindi yun form of worship. Kapag nangisay ka, alam ko, pag nangingisay, sakit yun. No? Kaya dapat ngayon pa lang, pag-aralan na natin, paano ba yung tamang pagsamba? Kasi yun ang gagawin natin sa ating second life. No? Wala nang reproduction doon. Walang intimacy. Sa next slide natin, wala na tayong ganong kakayahan. Wala na yun kasi magkakaroon tayo ng glorified body tulad ng mga angels. No? Tulad ng mga angels. Yun yung sinasabi ni Jesus dito. No? Sabi niya sa mga Saduseo, mga religious leaders kayo pero hindi nyo alam yung katotohanan. No? Na mayroong resurrection, pero wala nang marriage doon. No, doon, pag sa second life, lahat tayo magkakapatid. No? Si Tatay Eric, tinatawag natin tatay. Pero pagdating dito, kapatid mo na lang yan. Brother na lang yan. No, ako, pastor. Pagdating dito, pastor. Brother. No, yung mga nanay niyo. No? Kung makakasama niyo doon, hindi nyo na yan nanay. Brother nyo na yan. Sister nyo na yan. Ay mga tatay, brothers nyo. Pantay-pantay na ron. Wala nang marriage doon. No? Kaya yung marriage dito lang yan sa mundo. No? Ano sabi ni Jesus sa verse 26? But regarding the fact, that the dead are raised, have you not read in the book of Moses, in the passage about the burning bush? Now God spoke to him, kay Moses, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. No? Kasi nga, alam ni Jesus na hindi, sa Torah, sa first 5 books, hindi yan sinabing direktahan merong resurrection. Pero, ipinahiwatig yun. Hindi direktahan sinabi, pero ipinihawatig. Yun ang mahirap, no? Sa panahon natin ngayon. Maraming tao yung gano'n. Gusto nila para paniwalaan nila, makita nila, mabasa nila, diretsahan. Gaya ng Trinity, no? Sabi nung iba, hindi naman binanggit yan sa Bible, direktahan, na mayroong Trinity. Pero ipinahawatig. No? Kaya yun yung advantage and disadvantage nung inaaral mo yung scripture. Paano mo i-depensa na tayo, naniniwala tayo sa Trinity. Alam natin kung pag meron ng tanong, paano mo nasabi may Trinity? Wala namang binanggit sa Bible na may yung word na Trinity, may hindi mo nga mabasa sa Bible. Oo, totoo yun. No? Hindi talaga mabasa yung word na Trinity, pero ipinihawatin. No, yun din yung sinasabi ni Jesus dito. Hindi mo mabasa ng direktahan sa Torah o sa Book of Laws
yung resurrection, pero ipinahiwatig, no? Kaya kinote ni Jesus yung sinabi niya dyan, kinote niya yung Exodus chapter 3 verse 6, no? Exodus 3:6 yan, no? Yung God spoke to Moses, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. Natatanong natin, paano na ipahiwatig yung resurrection dyan? Paano na ipahiwatig yung resurrection dyan? Okay, una, ito na papasok na ngayon dito yung context. Yung sinasabi natin context. Unang-una, kailangan kilala natin ang Diyos. Kung hindi natin kilala ang Diyos, hindi natin maintindihan niya, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. Yan, di ba? Unawahan niya. Ano ba ibig sabihin niya? Una, sino ba ang Lord? Ang Diyos. Una-una, God is a covenant keeper. No, ang Diyos, hindi yan sumisira sa kanyang pangako, sa kanyang covenant. Hindi yan nagsisinungaling. Hindi siya nagbabago. No, dapat alam natin yung ngayon. Kung hindi, paano natin malaman ibig sabihin niya? No, kaya nga yung mga Saduseo, hindi nila alam yan. Hindi nila alam ibig sabihin yan. No, mapalag tayo kasi sa atin nire-reveal ng Diyos yung kanyang salita. No? So, ang covenant ng Diyos kay Abraham, nagpasilin-salin yan. No? Kay Abraham, nakipag-covenant ng Diyos, sinalin kay Isaac, sinalin kay Jacob, and so on. No, kaya ngayon tatlo na yan, ang tawag natin dyan, forefathers yan, no? Ang mga ama. No? So yung covenant na yung perpetual, no? Ang tawag doon, perpetual covenant o panghabang buhay. Ibig sabihin, walang hanggan yun. Eternal. No? Yung covenant, yung nag-aaral kami sa Galatians ngayon. So isa ito sa mga natutunan namin. No? Yung covenant kay Abraham is perpetual or eternal. No? Walang hanggan. Kasi yung nakipag-covenant, walang hanggan din. No? Kaya ito ay everlasting covenant. Yung mga taong beneficiaries ng covenant na ito, no? Yung mga taong beneficiaries, kahit patay na sila, covered pa rin sila. No? Kasi, paano mapapanatiling ng Diyos paano gagawin ng Lord yung kanyang promise kung sila'y patay na? No? Yung tanong. Patay na sila, paano pa makukover paano pa sila i-cover ng promise? Patay na sila. So, tignan natin yung tense, no? I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Sabi niya, I am. Anong tense yun? No? Hindi I was. No? Kapag tapos na, kasi patay na yan sila eh. Nung sinasabi ni Jesus to, wala na si Abraham, wala na si Isaac, wala na si Jacob. Dapat, I was the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. No? Nung sinulat ni Moses yan, patay na yan, tatlo na yan. Si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Pero nakita natin yung tense, I am. No? Present pa rin. Ibig sabihin, yung mga covered ng covenant na ito, bubuhayin ng Lord. No? Para makinabang sila o ma-enjoy nila yung promise ng Lord sa kanila. No, hindi. Kagaya kay Abraham, sabi ng Lord sa kanya, ibibigay ko sa iyo yung promise lang. Eh, namatay siya. No? Paano niya malalasap yung promise lang kung hindi na siya mabubuhay ulit? No? Eh, yung promise lang, nasa kingdom yon. Kung hindi siya bubuhay ulit,
hindi niya yung i-promise sa kanya ng Lord, hindi niya yung i-enjoy. Naintindihan nyo? No? Kailangan niyang, yung promise ng Lord, kailangan niyang buhayin muli ang mga tao para ma-enjoy nila yung promise. Kung hindi, wala yung promise niya. No, sabi na natin kanina, God is a promise keeper. Kailangan niya gawin yung kanyang promise. Nag-promise siya na ganito gagawin ko sa iyo. Kahit mamatay ka, gagawin ng Diyos sa iyo. Kaya nga lahat ng covered sa kanyang covenant, bubuhayin maguli. No? Yun nga lang, depende kung saan sila mabubuhay maguli. No, lahat ng tao, believer o unbeliever, mabubuhay maguli yan pag namatay. Ang tanong lang, saan ka? Doon ka ba sa piling ng Diyos? O eternal separation from God, which is second death? No? Kaya yun yung sinasabi ni Jesus dito, kaya niya sinabi yan, kaya niya kinote yung Exodus 3:6, no? Kaya niya ikinote yan, sinabi niya, kaya nga ang sabi ng Diyos kay Moses, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. Kasi bubuhayin ko silang uli. There is resurrection. No? At yung resurrection, hindi lang sa mga mananampalataya. Kahit yung hindi mananampalataya, merong resurrection yan. No? Kasi kapag namatay ang tao, ano nangyayari? No? Yung physical flesh o yung body, nabubulok yan. No? Iiwan niya yan eh. Pag mananampalataya ka, pag namatay ka, iiwan mo yung physical body mo, akit ka sa langit, yung spirit. Okay. Yung spirit ko lang pakiramdam niya, spirit nga eh. No? Kaya kahit yung mga unbeliever, pag namatay sila, saan napunta nila ngayon? Punta lang impyerno or Hades, no? Kung namatay yung unbeliever, punta ng impyerno, wala nang second chance, no? Kapag ang tao namatay, wala nang second chance. Hindi yung pag nandun ko na sa impyerno, ay Lord, hindi magsisisi yan. Tapos na, no? Kasi kung magsisisi yan, patatawarin na siya, pero hindi na magsisisi yan. Nasa Hades yan. Okay. So doon, kumbaga preliminary pa lang yan. Nandiyan yan sila sa Hades. Bago, pag natapos yung kingdom, bubuhayin ulit yan. I-resurrect sila, bibigyan sila ng katawan. No? Yung katawan ay bibigyan, kasi kung spirit lang sila, paano nila maramdaman yung parusa, yung dagat-dagatang apod? No? Kung spirit sila, hindi nila mararamdaman yun kasi spirit eh. Kailangan nila magkaroon ng flesh para maramdaman nila yung parusa ng Diyos. Yung consequence ng ginawa nila para maramdaman nila. Kaya pag namatay ang tao, dalawa lang yan. No? Langit o impyerno. Walang purgatorio. Hindi totoo yun. No? Hindi natin mababasa sa Bible yung purgatorio. Pampalubag loob lang yun. No? Kaya yung mga happy birthday in heaven, magiging tayo, talagang kung nasa heaven, yung happy birthday na yun. Yung may birthday pa na yun, talagang nasa heaven. Wala ka na. Pag nagbasa ka ng Facebook, lahat happy birthday in heaven. Eh, lahat nasa heaven. No? Lahat nasa heaven. Bakit pa ako mag-church kung lahat pupunta ng heaven? Ito natin. Magkakaalam-alam yan kung nandun na tayong lahat. At sa last verse natin, verse 27, sabi ni Jesus, He is not the God of death, no? But of the living. Kaya nga yung title natin, The God for the Living. No? He is not God of the dead, but of the living. You are greatly mistaken. No? Mistaken na naman. Pangalawang beses na sinabi ni Jesus. Kasi yung salita ng Diyos, no? yung pangako ng Diyos, hindi yan kayang limitahan. So, kasi kung may isang tao
Lalo na ngayon talaga, makikita mo limit eh. Yung salita ng Diyos, yung Diyos sa kanila limited. No? Lalo na yung mga naniniwala na ang salvation pwede mong tanggihan. No? Ano na lang, i-visualize na lang natin, no? Ang Diyos ino-offer sa iyo yung kaligtasan. Tapos ikaw sasabihin, no, ayoko. No? Baliktad, no? Mas powerful yung men dun sa Diyos. Ganun yung mga paniniwala ng iba. Katulad dito mga Saduseo na to. No? Nililimitahan nila. Paliwasan yung tao mahina, nililimit nila yung Diyos sa kanilang kahinaan. No? Kaya, iniisip nila, hindi kaya ng Diyos buhayin ang ang tao. No? Anong tawag natin doon? Kahit kamatayan o kasalanan, hindi kayang ilimit ng kamatayan o kasalanan ang kapangyarihan ng Diyos. Anong tawag natin doon? Divine providence. No? Hindi kayang limitahan. Kaya nga, kahit na pumanaw na o patay na yung tao na nasa ilalim ng pangako, sa pamagitan ng faith, ay mga experience niya pa rin o matatanggap yung pangako ng Diyos sa kanya. Kasi sinasabi ni Jesus na yung hindi paniniwala sa resurrection ay isang denial at rejection sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag hindi ka naniwala sa resurrection, kagaya ng mga Saduseo, dinideny mo o nire-reject mo yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa ibang mga salita niya, no? Na hindi pinaniniwalaan. Nire-reject mo yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga yung mga nagtuturo ng gano'n, na hindi sila naniniwala sa unlimited, sa irresistible grace, hindi sila naniniwala na yung biyaya ng Diyos, hindi mo kaya tanggihan, kaya raw, na yung salvation daw, parang pagkain, pang-buffet, nakalatag dyan, pwede mong kainin, pwede mong tanggapin o hindi. Sabi ko nga, mahina yung Diyos nila, pinaniniwalaan, kasi mas sila yung nasusunod kaysa sa Diyos. No? Kasi ako, ang Diyos na pinaniniwalaan ko, sovereign. Sovereign God, kung ano yung gusto niya, siyang mangyayari, siyang magaganap. Sa kanila, hindi, nasa tao eh. Kung ano yung magaganap. Kapag ginusto ng tao, magaganap. Kapag hindi magaganap. Anong klaseng Diyos yung meron sila? Sa iba yung Diyos nila, sa Diyos natin. Kaya, kung hindi sapat yung paniniwala ng mga Saduseo sa punto ni Jesus tungkol sa resurrection, ganun din pag namatay siya. No? Kaya makikita natin, nung namatay si Jesus nag-resurrect, hindi nila pinaniwalaan eh, kasi kulang nga. No? Hindi sapat yung kanilang paniniwala sa resurrection. Kaya nung nag-resurrect si Jesus, hindi nila pinaniwalaan. Sinabi nila, ninakaw. No, yun ang pinalabas nila. Ninakaw daw si Jesus. Hindi talaga nag-resurrect. Kaya nga sabi ni Jesus, you are greatly mistaken. Pangalawang beses, na sinabi sa kanila ni Jesus na you are led astray. Naliligaw kayo. No? Ito'y resulta ng ng poor theology. No? At dahil doon, no? Ito yung nakakatakot. Dahil doon, talo sila. No? Kasi sa eternal life, doon sila pupunta sa dagat-dagatang apoy.
No, naalala ko tuloy yung napanood ko sa Facebook, no? Negro na pastor. Sabi niya, when you preach, no? Sabi niya, when you preach in your language. No? Kaya ako talagang, ano yun eh, tama yung sinasabi nun. When you preach in your own language. Sabi niya, imagine going to hell because of wrong grammar. Ano ba yung sinampol niya to? Sabi niya, isipin mo na punta ka sa impyerno dahil sa wrong grammar na, Lord, without me, you are nothing. Yung pala. No, sabi nung isang member ng church niya, Lord, without me, you are nothing. Baliktad, no? Ibig na, Lord, without you, I am nothing. Pero sinabi niya, Lord, without me, you are nothing. No, sabi niya, pupunta ka sa impyerno because of wrong grammar. No? Ganun din, no? Because of poor theology, kaya ka pumunta ng impyerno. No? Akala ko, kailangan kong gumawa ng mabuti para pumunta ng langit eh. No? Poor theology. Hindi. Sabi ng scripture, it is by grace, through faith, na pupunta ka ng langit. I am the way. No, sabi, si Jesus lang ang way para pupunta ng langit. Ay, akala ko yung good works pwede. No. Sabi ni scripture, it is by grace. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. It is by grace through faith that you will be saved. Not by your works. No? Not by your works. For you may boast. Kasi magyayabang ka pagka nasa langit. Ay, kaya ako nandito sa langit kasi mabait ako. Hindi gano'n, no? Pag tinanong ka nung bantay sa gate ng langit, bakit nandito ka? Kasi by grace. By grace. Nahabag ang Diyos sa akin. Yun ang sagot. Hindi, ay, mabait ako kaya ako nandito. O, balik. Kung sa impyerno. Sabihin ng angel sa'yo. No? Because of poor theology. Kaya dapat tayo mag-aral. No? Kaya sabi ni Jesus, you are greatly mistaken. No? Kilala. Kaya nga sa unang-usa, kapag nagbabible study, mahalaga makilala muna natin ang Diyos. No? Attributes of God. No? Kasi kung isa yung iba, God is love. Okay lang magkasala kung magkasala. No, God is love. Patatawarin ka. No. God is love. God is mercy. Merciful. God is graceful. Pero God is wrath there. No? Nagpaparusa din ang Diyos. Kailangan, hindi mabubuting attributes lang ang aalamin natin. Kahit yung mga nakakatakot na attributes, dapat natin malaman. Nagpaparusa din siya. Kung ano gawin natin kasalanan, meron niyang consequence. Dapat malaman din natin yun. No? Sa ating pagkatapos, sabi niya, the proof of the resurrection itself is the very culminating demonstration of the power of God. No? Yung mismong patunay ng muling pagkabuhay, ang pinakasukdulang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. No? Sukdulan yun na meron tayong sovereign God kasi merong resurrection. Kaya yung resurrection, yan mismo yung pag-asa ng Christian faith. No, kasi kung hindi nag-resurrect si Jesus, wala tayong palagay ko ngayon dito. Hindi tayo maniniwala na tunay pala yung anak ng Diyos. Hindi natin masasabi yun kasi si Jesus hindi nag-resurrect. Kaya si Jesus yung first fruit, di ba sabi? Jesus was the first fruit. Siya yung unang bunga ng resurrection. Siya yung nagpatunay na tayong lahat ay bubuhayin ulit, mag-uli ng Diyos. At iyon yung ating pag-asa. Kasi kung hindi na tayo bubuhayin mag-uli, mamamatay lang tayo,
Wala lang, patay ka na, wala na, disappear ka na. Hindi na tayo pupunta rito. Ito, no? Palagay ko, Kung gagawin ko, hold up na lang ako ng bangko, no? Pasasa na lang ako sa buhay ko kasi pag namatay naman ako, disappear lang eh. Walang eternal life. walang parusa. Hindi, meron. Meron Resurrection. Mabubuhay tayo Uli, at Dalawa nga lang alam pupuntahan natin. Depende sa atin kung tayo na lang palataya kay Jesus. Either langit o impyerno. No? Kasi kung hindi namatay si Jesus at hindi muling nabuhay, pinawawalang bisa niya yung kapangyarihan ng Diyos, yung pangako ng Diyos, at kanyang existence mismo. No, ang daming magiging bunga, no, kung hindi na matay at nabuhay pag uli si Jesus. No? Kaya nga, ang tanging paraan para makaiwas ang isang tao sa mabigat na hatol, no? May hatol talaga ang Diyos, no? Akala natin, God is love. Sabi pa nung iba, ang pag-ibig ng Diyos, unconditional, mali. May kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. Sumunod ka sa akin. Kung hindi, ito mapapala mo. Sa impyerno ka pupulutin. God is, ang conditional love of God. Yan ang gusto sabihin, no? Kasi favor sa kanila yon, na kahit na hindi ako gumawa ako ng masama, okay lang, conditional lang love ng Lord. Kahit anong gawin ko, no. Hindi yan ang sinasabi ng Scripture. You are mistaken. No? Kaya pagka meron nagsabi sa inyo ng mali, ang theology, ang isasagot nyo, no, you are mistaken. Kung ano yung sinabi ni Jesus sa mga Sadduceo. No? Ang tanging paraan para makaiwas ang isang tao sa mabigat na hatol at puot ng Diyos, no? May puot ng Diyos, no? Ay sa pamamagitan lamang ng paniniwala at pananampalataya sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Yun lang, no? I am the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father except through me. Sa pamamagitan ko lang, walang iba. Kapag dinagdagan mo yan, mananagot ka sa Diyos. No? Yan lang ang tanging daan kung paano maibabalik yung ating relasyon sa Diyos Ama. Si Jesus lang. Walang iba. Not our good works. Kahit pakainin mo lahat ng nahihirap, kung wala ka namang pananampalataya kay Jesus, useless yon. No? Kahit i-offer mo ang buhay mo para sa ibang mga tao, kung wala kang pananampalataya kay Jesus, useless yon. Ibig sabihin, hindi tayo kayang iligtas ng ating good works. Yung good works, bunga ng kaligtasan nyo after salvation. Proof yun na ikaw ay maligtas. Kasi pagkatapos mong maligtas, gagawa ka na ng mabuting gawa. Hindi yung gawa ka muna para maligtas. Mali. Kailangan mo muna maligtas bago ka gagawa. Proof yun na ikaw ay naligtas. Okay? So our God is a sovereign God. Walang mahirap sa Diyos. No? Kinakanta natin na. Walang imposible sa Diyos. Kaya yung resurrection, hindi yan imposible. No? Kasi, nangyari na yan. No? Meron na tayong evidence na
na hindi imposible yung resurrection kasi si Jesus mismo na resurrect. Okay?